nagdesisyon na sila, kailangan natin respetuhin yun. Karapatan niya yun. Pero paano si ate, Dok? Kontakin mo na si Papa. Habang buhay pa ako. Hello? Jordan? Anak? Na-hold up daw po kayo. Pagkatapos po, itinulungan po kayo. Tapos inuwi dito sa bahay, sinamahan kayo. Yun po ang drama niya. Huwag mo nang awayin si Michael. Nagsasabi siya ng totoo. Tinulungan niya ako. Lynette, ayoko mawala ka sa akin. Ayoko magkahiwalay tayo. Handa akong magbago para sa'yo. Lahat ng ayaw mo, tatanggalin ko. Sino may gawa nito? Hindi kaya si Annalyn? Hello? Hello, Jewel? Sorry, hindi po to si Jewel, si Dr. Annalyn Santos po ito. Naiwan po kasi ni Jordan yung phone niya po sa surgical ward po namin. Jewel, anak. Hindi ko po gagawin to kahit alam ko po kinuha niyo po yung donor ng pasyente ko. Hindi po ako gaganti sa inyo. Wala akong kasalanan si Doc Annalyn. Ako ang nagtapon ng itlog sa kotse ninyo. Kasi matapobre kayo eh. Regan! Walang iya ka! Walang iya ka! Get out of here! Walang iya ka! Malis ka dito! Ninang, tama na ho! You are so fired! Ikaw ang nagmumukhang walang pinag-aralan sa sinasabi mo at ginagawa mo! Umalis ka na dito sa ospital ko. You're fired! Jordan! Jordan! Ba't mo ginawa yun? Ang kapal naman ng mukha mo! Jordan! Ate! Jordan, Walang kwentang tao yan. Let's go! Ano ba? Matagal kong hinintay na moment na to, please! Alis na tayo! Ano ba? Ano bang problema mo? Hindi na ako sasama sa'yo! Okay. Kung gusto mo sumama sa kanya, magsama kayo! Ba't mo ginawa yun? Bakit tinapunan mo ng itlog yung kotse ni Ma'am Moira? Di ka ba nag-iisip, ha? Hindi mo ba naisip na mali yung ginawa mo? Oo na. Bobo na ako. Kaya nga janitor lang, di ba? Regan, hindi yun yung ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko dito, hindi ka man lang nag-iisip. Ba't hindi mo man lang naisip na hindi tama yung ginawa mo? Di mo ba naisip na may repercussions yung ginawa mo, ha? Siyempre, ako isisisihin ni Ma'am Moira, mainit yung dugo niya sa akin. At pwedeng mawala yung trabaho mo, which is yun na nga yung nangyari. Hindi ko naman pinagsisisihan na nawala na ako ng trabaho eh. Tama lang yun sa kanya, para makaganti tayo. Pero sorry ah, hindi ko naman alam na ikaw yung pagbubuntunan niya ng galit eh. Ayun na nga eh. Hindi mo naman kailangan gumanti para sa akin. Ano ba nagawa nun? Ano, nasatisfy ka? Kala mo hindi ka mahuhuli? Ba't kailangan mong gumanti? Eh kasi ang sarap lang sa pakiramdam na kahit sa ganito man lang na paraan, may pagtatanggol ko yung mahal ko. Ano? Hindi ka makasagot? Hindi yun biro, Doc Annalyn. Totoo talaga na may gusto ako sa'yo. Siguro naman, napapansin mo yun. Hindi ka naman manhid, di ba? Pero okay lang. Gets ko naman na hindi ka magkakagusto sa isang janitor. Kaya nga ako nag-aral eh, kasi pangarap ko maging engineer. Naisip ko kasi, pag engineer na ako, siguro magugustuhan mo na ako. Kasi ngayon, isang hamak na janitor lang ako eh. Regan, wala naman sa akin kung ano yung trabaho ng isang tao eh. Ang importante, mabuting tao ka. Tsaka Regan, alam mo din naman na marami akong pangarap, di ba? Hindi ko pa naiisip yung boyfriend na yan.
Alam ko naman yun. Pero, pag naisip mo na, pwede ba ako mag-apply? Chang, inom po muna kayo ng tubig. Salamat. Kamusta po ba pakiramdam ninyo? Eto, nanginginig pa rin sa tuwing naaalala ko yung nangyari kagabi. Pag naiisip ko, nakakabwisit yung pagmumukha ng lalaking yun. Chang, dito na lang po muna ako. Sasamahan ko po kayo. Total, mamaya pa naman po yung klase ko. Naku, wag na. Papunta na rin naman si Diyosa. Tsaka, diba, may lakad kayo ni Michael. Puntahan mo na siya ngayon habang libre ka. Ay, naku, Chang. Pwede naman pong i-reschedule. Tsaka, nagkaayos na po kami. Pero nag-i-expect yung tao. Ikaw ang nagyaya dun eh. Alam mo, nung una inaamin ko, nag-aalangan ako kay Michael eh. Tingin ko hindi siya bagay sa'yo. Pero matapos kagabi, nalaman kong napakabuti niyang tao. Hindi niya ako iniwan kahit nung matapos na akong ma-hold up. Siniguro niyang nasa mabuti akong lagay. Sayang kung pababayaan mo siya. Sayang kung hindi mo siya mamahalin ng tapat at buo. Chang, mahal ko naman po si Michael. Pero hindi buong puso. Bihira ang lalaking katulad ni Michael. Yung hindi ka pababayaan, hindi ka iiwan, maasahan mo sa lahat ng bagay. Kaya makinig ka sa akin, Lynette. Mahalin mo si Michael ng buong puso. Sabi ko nga eh. Sige, Dok. Magliligpit na ako. Kasi nga, di ba? Aalis na ako. Sige. Ba't naman hindi? Ano sabi mo? Wala. Sabi ko, mamimiss kita, kaya kahit di ka na dito nagtatrabaho, bisitahin mo ako, ah. Oo naman. Kahit hindi na ako dito nagtatrabaho, bibisitahin pa rin kita. Gagayahin ko yung Tito Michael mo. Gagayahin? Gagayahin? Oo. Tulad nung ginawa niya sa nanay mo. Di ba? Effective. Sige na nga. Apir na nga lang. Salamat, Regan. Mamimiss kita. Miss kita. Sige na, mag-impake ka na. Wala ka ng trabaho eh. Ginalingan mo kasi masyado. Yan tuloy. Sige. Pit lang ako. Hindi po eh. Sige po. Salamat Sige po. Excuse me po. Kilala niyo po ba si Jordan Mendoza? Kapatid po siya ng isang pasyente po rito. Opo, bakit po? Annalyn Santos? Kayo po si Doktora Annalyn Santos? Ako nga po. Sino po kayo? Ako po yung nakausap niyo po kanina sa phone ni Jordan. Ako po yung tatay niya. Kayo po yung tatay po ni Jordan at Jewel? Ako nga po.
pala yung phone po ni Jordan. Thank you po. Ang bata niyo pa po pala. Siguro kasing edad niyo po yung kambal ko. Opo, halos magkakaedad nga po kami. Buti naman po, nakapunta po kayo dito. Lagi po kayo nakakwento ng mga anak niyo po sa akin eh. Siguro hindi maganda yung mga naririnig niyong kwento tungkol sa akin. Pero hindi ko naman sila masisi. Kasi iniwan ko sila kung kailan kailangan nila ako. Nakita ko na nga po yung kambal kanina eh. Si Jewel, masaya siya na nakita ako. Pero si Jordan, hindi. Iniwan ko nga mag-isa si Jewel para hanapin si Jordan. Sige po, balikan niyo po muna si Jewel. Ako na lang po maghahanap po kay Jordan. Sige po, thank you po. On behalf of my wife, ako na humihingi ng dispensa sa'yo, Katie. What she did was wrong. But knowing her pride, I'm sure na hindi hihingi ng sorry si Moira sa'yo. So again, I apologize. Okay lang ho ako, Doc. Actually, I also want to apologize dahil hindi ko ho napigilan ang sarili ko kanina. Can I just say na okay na rin yung ginawa mo? So that Moira will know that she's not above everyone here. You just put her in her place. Ang iniisip ko lang po ngayon, baka akong pag-initan ni Nina ang gawa na nangyari. That won't happen, Katie. I'm sorry sa nagawa ko sa'yo kanina. Sobrang taas ng galit ko at nasaktan ako dahil feeling ko mas kinakampihan mo pa si Annalyn kaysa sa akin. You know how much I despise that girl. And you know why. I understand you, Ninang. Ang hindi ko ho naiintindihan yung tindi ng galit niyo kay Annalyn. She's just a victim of her circumstances. Wala hong kinalaman yung bata sa mga nangyari. I'm really sorry, Katie. Nahihiya ako at nadamay ka pa sa galit ko. I just cannot stomach na pakalat-kalat dito sa ospital ko ang pagkakasala ni Robert. Ako na naman sinisisi mo. Sino ba nagpresenta na maging head of admin? Pagkatapos magagalit ka pag nakikita mo si Dr. Santos? Para kang kumuha ng bato at pinupok sa ulo mo. Robert, stop it. This is not about you. Yes, because it's about you. Bakit hindi mo kaya ayusin yung ugali mo? Kasi yun yung ugat ng lahat ng problema natin. Hindi ikaw ang sisisihin ko and yet you're blaming me? Katie, ulitin ko, I'm really sorry. I understand you, Ninang. I understand both of you. But again, as I've said, Annalyn is innocent. Wala ho siyang kinalaman sa pagkakamali ng mga magulang niya. Michael, salamat sa paghatid mo, ha. Kamusta pala si Chang Susan? Medyo may trauma pa rin. Pero ang sabi niya, makipagkita daw ako sa'yo para makapag-usap tayo. Para maayos natin yung gusot sa pagitan natin dalawa. Michael, alam ko na hindi ka mapakali sa tuwing pumupunta ako sa Apex kasi natutunan si RJ. Pero hindi naman siya yung pinupunta ko doon. Bukod kay Annalyn tsaka kay Chang Susan, nandoon yung mga anak ni Teacher Cherry. Meron akong utang na loob sa kanya at gusto ko rin tumulong sa pagbabantay sa mga anak niya. Pasensya ka na, Lynette, kung hindi ko mapigilan magselos. Oo. Nagkagusto kami ni RJ sa isa't isa, pero hindi naging kami. Tsaka, yung parte na yun ng buhay ko, tapos na yun. Kaya sana huwag ka na magselos. Gusto ko maging maayos yung relasyon natin. Pero, hindi ko magagawa yun kung palagi mo akong ditiktahan.
Naiintindihan naman kita, Lynette eh. Pasensya na rin, tao lang naman. Hindi ko rin paminsan mapigilan yung sarili ko na mag-isip ng kung ano-ano kapag nasa Apex ka. Dahil alam mo naman nato doon si RJ. Michael, ayoko mag-away tayo. Gusto ko maging maayos yung relasyon natin. Gusto kitang mahalin ng buong buo. Gusto kong mahalin ka higit pa kay RJ. Papa, tinext ko na po si Mama. Sabi ko na nandito ka. Nak, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mama mo eh. Sa ibang araw na lang kaya? Ma? Jordan. Tita, nandito siya. Nandito yung papa namin. Eh, bakit nandito ka? Bakit hindi mo siya kasama? Ayoko siyang makita. Ayaw bang mabuo ulit yung pamilya ninyo? Tita, kasi sakit-sakit ng ginawa niya sa amin na mama at ate. Iniwan niya kami. Tapos ngayon, babalik siya. Okay na lahat? Tita, ano yun? Alam mo, Jordan, naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Kasi naramdaman ko din yan noon sa tiyang Susan ko. Kasi alam mo, buong buhay ko, wala siyang ginawa kundi apihin ako, alipustahin, apihin, murahin. Buong buhay ko. Puro ganun lang ang ginagawa niya sa akin. Kaya nung lumapit siya sa akin, humingi siya ng tawad, hindi ko binigay yun sa kanya. Asan po yung tiyang Susan niyo po ngayon? Kasama namin ni Annalyn sa bahay. Alam mo kasi, Jordan, si Annalyn, pinaintindi niya sa akin na hindi pwede puro galit lang ang laman ng puso mo. Kaya alam mo, nung pinatawad ko si Tiyang Susan, gumaan yung pakiramdam ko. Yung bigat na nararamdaman ko sa puso ko, biglang nawala. Jordan, bakit kaya hindi mo bigyan ng pagkakataon yung papa mo? Bakit hindi mo siya bigyan ng second chance para patunayan na sa'yo na nagsisisi siya? Alam mo, Jordan, hindi lahat ng tatay na nang iiwan bumabalik. Si Annalyn nga eh. Buong buhay niya, hindi na nakilala yung tatay niya. At malamang kahit kailan, hindi na makikilala ang tatay niya. Kaya Jordan, swerte pa rin kayo. Kasi bumalik yung tatay ninyo. Humihingi ng tawad sa inyo. Maswerte kayo kasi gusto pa kayong makasama ng papa ninyo. Alam mo, tita, swerte si Annalyn na hindi niya nakilala ang tatay niya.
na hindi siya nagkaroon ng tatay na hero figure habang lumalaki siya. Tapos, iiwan lang pala siya. Jordan? Anak? Anak, alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero sana sabihin mo sa akin kung anong pwede kong gawin para mapatawad mo ko. Jordan, alam ko na tinawagan mo si Papa kagabi. Ayaw mo lang aminin pero alam ko na namimiss mo siya. Nobody's perfect, Jordan. Pero at least andito si Papa, asking for our forgiveness. Anak, huwag mong hayaang mangibabaw ang galit na nararamdaman mo. Please. Bigyan natin ng second chance ang papa mo. Siya sinasabi mo, Ma. Iniwan niya kami. Iniwan mo kami. Kami ang naghanap ng paraan para makaahon. Para bayaran lahat ng utang mo. Pero ano ginawa mo pa? Give up ka lang. You're supposed to be our father. Our shoulder to cry on. Our shoulder to lean on. Pero ano ginawa mo pa? Iniwan mo kami. Kami ni na Mama at ni Ate. Wala kayong kwenta. Tama ka, Jordan. Wala akong kwentang ama kasi iniwan ko kayo. Kaya hindi ko naman pipilitin na patawarin at tanggapin mo ko. Jordan, papasalamat ako sa iyo at proud na proud ako kasi ilalagaan mo ang mama at ate mo nung nawala ako. Kaya pag may pamilya ka na, huwag mo akong gagayahin na. Basta tatandaan mo, mahal na mahal ko kayo. Pa, Dr. Santos, are you okay? Dok, Please, sit down. Are you okay? okay naman po ako, Dok. Masaya nga po ako dahil buo na po ulit yung pamilya ni Jordan at Jewel. Kung masaya ka, bakit mukha kang malungkot? It's about your father. Sorry po, Doc, ah. Lagi niyo na lang po naririnig yung father issues ko.
Pero siguro nga po, medyo nainggit po ako sa kanila. Kasi tagal ko na rin pong pangarap po yun eh. Na mabuo po yung pamilya ko. Na mamalik po yung tatay ko. Pero hanggang pangarap na lang din po talaga yun. Pero okay lang po. Sanay na rin naman po ako na si nanay lang po yung kasama ko na wala pong tatay. Sige po, Dok. Balik na po ako sa duty ko. Si Lynette kasi. Mukhang malapit nang maging Mrs. Lynette Santos Lobrin. Magpo-propose na si Michael. Mukhang may date tayo ngayon, ah. Date? Ako? Wala akong ka-date, no? Iba kasi aura mo ngayon. Blooming. Michael, totoo ba na magpo-propose ka na kay Lynette? Kung totoo man, ano pakialam mo? You don't deserve Lynette. Basta alagaan mo po si nanay, ah. Promise. May first-hand experience ako kung gaano kasama yung ugali ng Michael na yun. Mainitin ang ulo. How can he be good for Lynette? So, sinong good for Lynette? Ikaw?